ano eh, araw-araw kami nasa araw para kaya hindi kami tumataba. Kasi naniniwala kayo, pag putok, di pwede maghugas ng kamay, madumi. Hindi po, wala bang niwala sa priest na. Walang gano'n, walang gano'n. Kasi ako wala. po meron po. Ah. Ako po, pag pumuputok po, as much as possible, hindi po ako nagbabasa ng... Di ba ang bala may lead yan, di ba? Meron. Meron. Okay. So, araw-araw naaamoy mo yung pulbura. Yung lead papasok sa katawan mo, is it dangerous or what? Actually, ang lead po sa blood, I would, it's dangerous po sa katawan. Kaya, ang ano naman po namin, sa outdoor po, ang mga laban, mostly. Tapos, para din ho kaming, kumbaga, atleta na alternate doon sa actual na shooting na ginagawa po namin sa range, pero hindi kaming physical fitness na ginagawa. Alternate doon. Kailangan yun talaga ng ensayo. Akala po ng iba kasi siguro, andun lang kami, tumatayo, bumabaril, pero alternate po doon, nagpapalakas din po kami. Alam mo, marami tayong magagaling na shooter, Jetro, no? Pero nakapagtataka, no? Yung sa Olympic events tayo mapunta, bakit hindi tayo nakapag-excel doon? Ano tingin yung kulang doon? Bakit? Kung sa talent, meron tayo eh. Walang duda doon eh. Bakit hindi tayo nakapag-produce ng world-class shooter na tawag, kagaya ng ibang bansa? Actually, it's the whole organization, it's the whole competition yata na ayaw tanggapin ng Olympic, eh, di ba? Yes. Ito pong sa practical shooting, hindi po siya tinatanggap ng Olympic body. Opo. Ako naman may iba, Jetro at saka rito. Wala ba kayo advocacy na turuan itong ating mga kasamahan sa PNP, sa meron po. AFP, mga security guards? May mga security guards na ni minsan sa isang taon, di ba na makakaputok ng mga yan eh. Walang training yung mga yan. Marami ito yung mga pulis na hindi marunong pumutok. Di ba? Pati mga sundalo, hindi marunong pumutok. Eh, kayo yung mga magagaling. Wala ba kayo advocacy na turuan naman natin sila? Nagtuturo rin po kami pag naiimbitahan. Actually, meron pong gano'n yung asosasyon po, yung PPSA. Tapos meron nung asosasyon na firearms dealer. APAD po ang tawag. Nagbibigay po sila ng libreng bala, tsaka nagtuturo para po sa mga PNP. Okay yan marksmanship training. Marami nang magaling na rin ang mga pulis natin. Marami. Gaano ba Pati mga dapat army. kadalas magpaputok? Para magiging... Okay yung tanong mo na yan, ha? Gaano ba kadalas? Araw-araw ko na pumuputok, eh. Mas madalas to, mas maganda. Ayun. Kaya pala ang kailangan, di ba? Sa English, the more the merrier. Hanggat kaya pumutok. Hanggat kaya po. Di ba? Hanggat may bala. Mga ilan bang membro ninyo, Jetro at saka rito? Nationwide. Nationwide ba itong ating organisasyon? PPSA po. Oo. Libo. More than 10,000 yata. Libo po. More than Oo. 10,000. So, ibig sabihin, marami rin kayo mga kasama sa PNP, sa AFP na mga membro dito. Meron Meron din din po. At saka, kung hindi po ako nagkakamali, ang Pilipinas po ang pinaka maraming membro pagdating ho sa practical shooting. Bakit? Sa tingin ninyo? Siguro, una-una siguro, by nature, gusto po ng mahilig po talaga ang Mahilig talaga Pilipino ang sa baril. Aha. Kaya marami pong gustong maging involved po dito. Pero wala namang involved sa mga, yung mga unlawful acts. Oo, sa tingin ko, yung mga lahat po na naririnig natin sa news, wala tayong nababalitaan dito na gun owner na rehistrado. Kalimitan dito, puro walang mga papeles. Yun po. Alright. Loose firearms. Those firearms. Magbabalik muli ang inyong Beat the Press. Magabat at Rico and Jetro, pagit ka briefly ko ano itong mga medalya at saka itong mga parangal na nandito sa ating harapan. Diba, itong dalawang medalya muna. Okay. Ito pong medalyang isang malaki. Nakuha po natin to sa three-gun team champion. So, ang nanalo po dito ay ang Pilipinas. No, kasama ko po si Ginoong Tutsi Anglo, Edwin Lim, at saka si Jun Hino. Tayo po ang nanalo ng gold. Sa three-gun championships. Okay. Tapos meron din pong mga plaque na napanalunan natin. Isa po dito ay yung Modified Division, handgun event.
tayo rin po nakakuha nun. At saka yung Open Division Shotgun event at yung overall na 3-gun tournament champion. Okay. Si Sino mga hawak mo, rin po, Jetro? yung Bali, yun, ako po, panalunan ko po yung standard division Aha. sa Australasia. So standard yun yung 45 and 40 ang Ang ginagamit. caliber sa- na stock gun, naka-iron sights, wala hong mga electronics na kinakabit, walang mga compensator para humina yung pagsipa po ng So bullet. basically, yun yung mga dala-dala ng mga militaris natin, di Opo, ba? yes. Wala kang idinidefend ngayon na championship crown, something? Sa ngayon, wala po, pero bala ko pong sumali sa international tournament next year. Marami ba tayong mga batang mga starters na mga mahusay? Sa ngayon, marami po tayong Marami, mga bagong shooters. Alright. Speaking dun sa may mga nalalapit kayong sasalihan na shoot fest, paano makaka-apekto to? Ngayong may proposal ang PNP na total gun ban. ako, yun nga po ang mahirap kasi come 2011, magkakaroon ng World Shoot. Again, every 3 years po kasi yung World Shoot. And kung magto-total gun ban ng 6 months, maapektuhan yung training namin. So, hopefully, mabigyan kami ng pagkakataon na mabigyan dahil ito po para rin sa shooting community at saka sa ikararangal po ng ating bansa. Gaano ba katagal ang preparasyon nyo pag ganyan sumasali kayo sa mga world competition? Ilang buwan ba yan? Ilang buwan? Ilang linggo? Usually po, 1 taon. Araw-araw ba na practice? Malaking laban po itong pinaghahandaan namin sa 2011. Ito po yun parang Olympics ng practical shooting. Para mas Okay. matindi Ano pa ba sa ang tayo ni Pacquiao to, ganun. Every Greece. 3 years lang po ito ginagawa. Every Sa 3 Greece, years. ano? Greece. Sa Greece. Sa Greece itong susunod na darating. Naniniwala ba kayo na dapat magkaroon ng gun ban tuwing may election? Okay naman. Actually, sa akin pong personal na pananaw, ang nagagun ban po tayo, ang pinipigilan po natin dito, yung mga responsableng gun owner.